Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have the Queen of Wands, the Four of Wands, the Strength card, and the Nine of Cups. Okay. So, magagandang mga baraha lahat yung mga yan. And it seems like sa mga susunod mga araw, maaaring you will feel secured with your relationship. Okay? Parang may mga nais ka na mangyari na magkakatotoo, na you will feel emotional contentment here and happiness, or pwedeng mas magiging matibay, or your relationship will be stronger. Okay? Kaya parang confident ka dito, secured ka sa relationship mo. If ever man na may kasalanan sa'yo, yung partner mo, maybe sa mga susunod na mga araw, hihingi na siya sa'yo ng forgiveness. Okay? Na maaaring ito yung inaantay mo mula sa kanya. So, pwede nga na mangyari yon, kaya mas magiging confident ka. Okay, so sorry po, kinat ko lang po yung video kasi po yung aso ng kapitbahay, tahol ng tahol, so pinatigil ko muna. Okay, so let's continue. We have here the Temperance card, the Lovers, Eight of Cups, and Ten of Swords. Okay. So, mukhang sa susunod na mga araw nga, magiging harmonious yung inyong relationship or pagsasama. And parang, you will feel happy here being lovers. Okay? Na parang it seems na napaka-peaceful ng mga nangyayari. Okay? And with the Ten of Swords here, maaaring may mga bagay na tipong mariresolusyonan, or kung may mga naging problema kayo, pwedeng masosolve nyo na ito, pwedeng parang tapos na, kumbaga, yung problema. Okay? Pero nandito kasi si Eight of Cups, na somehow kahit na makakaramdam kayo ng peacefulness sa mga susunod na mga araw or contentment, security, ganyan, it seems na something is missing. So, maybe itong something missing na to is kung halimbawang ipinagpaliban ninyo na ayusin yung mga problema. Okay, so let's say, nag-ask siya ng forgiveness sa iyo, pinatawad mo, nagkabalikan kayo, nagkaayos kayo, naging masaya kayo. Pero, kumbaga, yung issue, naandun pa rin. Parang isinet aside mo lang. Ganyan. Kumbaga, hindi nyo totally na pinag-usapan. Hindi nyo totally na na nagawan ng solusyon. Kahit na sabihin natin, humingi na siya sa'yo ng forgiveness. Okay? So, kumbaga, kung hindi ganun yung gagawin ninyo, maaaring makaramdam ka ng parang may kulang. Okay? Kasi nga, hindi ninyo na totally end yung issue. Okay? And then we have here the Death card. So, Five of Coins and King of Wands. So, may kailangan na magbago. Okay? Kasi kung hindi magkakaroon ng transformation doon sa pagsasama ninyo, maaaring you will both still feel
feel like parang distant with each other. Parang may gap pa rin. Parang may kulang pa rin. Okay? Kaya, kailangan rin, kumbaga, na maging, hindi naman aggressive, or tipong, basta gagawa kayo ng aksyon para ma-address yung issue to really make the relationship secured. Okay? And then we have here the Seven of Swords and the Two of Cups. Okay, Seven of Swords, it can mean like cheating, lying, hiding something. Pero, parang may guilty feelings. Okay? So, dahil nga humingi na siya ng forgiveness sa'yo, nagigilty siya, kumbaga. Okay? Umamin na siya eh. So, might as well na pag umamin siya sa'yo, ungkatin mo na lahat. Alamin mo na yung punot dulo. Para kumbaga, maayos ninyo talaga ng maigi yung problema. Okay? Saka ngayon kayo magkakaroon ng better understanding with each other. And then we have here the Fool. And then, saka ngayon, parang mawawala lahat na tipong magiging stress-free, carefree, ganyan, yung relationship ninyo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, we'll see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Sun, the Star, the Five of Cups, and the Ace of Wands. Okay. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, makaramdam kayo ng positivity. Okay. And hopefulness. Parang mabubuhayan kayo ng loob. Parang punong-puno kayo dito ng tawag nito. Positive outlook. Na ay magiging okay ako, magiging magandang takbo ng buhay ko, ng love life ko, parang gano'n, there's more to my life, ganyan. Okay? Na maaaring yung mga bagay na iniiyakan mo before, kumbaga, magiging mas positive yung pananaw mo about these things, okay? And nakikita ko rin dito na parang merong new beginning na paparating sa'yo. Or pwedeng ikaw yung magkakaroon ng new ideas na gusto mong gawin, ganyan. Parang new opportunities na gusto mong itry, pasukin, ganyan. Basta something new is about to happen to you, okay? Kaya mas magiging hopeful ka and positive. And then we have here the Chariot. So, magkakaroon ng magandang progress and it seems na may mga issues na mag-e-end, especially if you're dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sag, na maaaring itong tao na ito is sobrang nakukonsensya at hindi kanya maalis sa isipan niya. So, maaaring i-approach ka nitong tao na to para resolusyonan kung ano man yung naging problema between the two of you. And then we have here the Seven of Cups, the King of Wands, and the Moon. So, kapag ginawa niya yon na humingi siya ng tawad sa'yo, medyo parang mag-iisip ka. Okay? So, medyo nag-aalinlangan ka. Kung papatawarin mo ba siya, kung babalikan mo ba siya, or kung iiwasan mo na lang.
Okay? So, medyo hindi ka ganun ka-confident or secured sa ipapakita niya sa'yo or sa kung ano man yung sasabihin niya sa'yo. Doubtful ka, confused ka on what you should do about it. Pero dahil nga confused ka, hindi ka kaagad gagawa ng desisyon. Okay? And then we have here the Tower and the Page of Cups. Okay. So, maaari na i-end mo totally yung connection mo with that person, or pwedeng magkagulo kayo ng tao na yon, and maybe there is another person na pag-iinteresan mo or magkaka-interest sa'yo na parang mas prefer mo na kaysa doon sa humingi ng forgiveness sa'yo. Okay? And then we have here the Two of Cups. So, eventually, kung sino man itong bagong person na darating sa'yo, you will develop feelings for each other. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Knight of Cups, the Page of Swords, the Eight of Cups, and we have here the Three of Coins. Okay, kung ikaw man ay naiwanan, ginost, nilayuan ng isang tao, lalong-lalo na kung ang tao na ito ay Cancer or air sign din, Gemini, Libra, Aquarius, maaaring imensahe ka nitong tao na ito or i-approach ka niya and maybe makikipag-ayos siya sa iyo. Okay? And then we have here the Seven of Wands, the Three of Cups, the Nine of Coins, and the Two of Cups. Okay. So nakikita ko dito, mukhang single naman na siya ngayon. Kung nagkaroon ng third party situation, maaaring wala na sa eksena yung third party. Okay, kaya kanya ina-approach muli kasi free na naman siya. Pinupurso ka na naman niya. Pwedeng habulin ka niya, suyuin ka niya, ganyan. And dahil sa marupok ka, makikipag-ayos ka sa kanya. Okay? And then we have here the Nine of Wands, the Five of Cups, and the Page of Cups. Okay. So, ang sinasabi dito, mag-ingat ka pa rin. Okay? Protect yourself pa rin. Huwag kang totally nabibigay. Okay? Mag-iwang ka sa sarili mo. Keep your guards up. Kasi, baka mamaya, pag may nakilala yan na bago na naman, abandonahin ka na naman niya. Okay? And then we have here the Hermit. Kaya mag-isip-isip ka ng maigi bago ka totally na makipag-relationship sa kanya uli. And then we have here the Five of Swords. Kasi nga, baka mag-cry-cry ka lang dahil siya ay sadyang, hindi mapagkakatiwalaan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.